Up it the flight. Up it the flight. Lalo na pag mabilis, takbo mo. Yung tingnan eh. Kala mo, race car ka. Gawaan ni Jimmy yan doon sa ano eh. Yung nag-outing nun sa LP. Kung araw mo nga. Hawak lang siya gano'n. Putang ng tanga-tanga. Hawak lang gano'n. Effort. Effort yun. Effort yun. Ako, naghahanap talaga ako ng stand eh. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makita yung ultimate na stand para sa lahat eh. Para sa telepono, para sa yung, di ba meron akong iPad touch, iPad nano na may camera. Tapos yung camera ko rin. Iniisip ko, ano kaya yun eh? Iniisip ko, pinaka-solusyon dyan. Parang nakakita Beanbag eh. Beanbag. kung may aksidente na ano, maano mo, no? Ito, nagkataong may ganyan. Hindi ko lang nalaman yan. Pero yung, dapat talaga pa magkaroon na ultimate na bean, stand. Either malaking clip. Yung ganun, di ba? Yung tripod na gano'n maliliit. Hindi siya, Wala siyang clip eh. Ay, clip lang. Wala siyang clip eh. Saka inisip mo ano yung mabuhol doon eh. Dapat ba parang clay ba siya o beanbag para mag-hold sa yung position? Yun yung ultimate eh. Gusto kong makita sa kaya para sa lahat. Universal. Mabot sana. Abot pa yan. Ayaw niya masabihan ng publiko na inutil ang DOJ at ang NBI. Naughty. Ang tatago nga, kaya hindi makahanap eh. Kung hindi nagtatago, yaman? Oo. Sa ulo ni Lima, no? Ang tinig ni Secretary de Lima, ito ang Radyo 5 News ni Reyes Esquera, 92.9 News FM. At dating Executive Director ng Bureau of Internal Revenue, arestado ang PCIDG sa kasong plunder ang ulat mula kay Roel Pacheco. Nakaharap ngayon sa kasong plunder ang isang bagong opisyal ng Bureau of Internal Revenue matapos maaresto ng mga elemento ng Criminal Investigation and Detection Group of PNP-CIDG. Nakilala ang suspect na si Ulterico Anducan Jr., dating Executive Director ng One-Stop Shop Interagency Tax Credit and Duty Drawback Center ng Department of Finance. Nakaresto si Anducan sa Iloilo Airport sa Kapitbayan, Kabatuan, Mississippi sa bisa ng warrant of arrest na iniluwas ng Dikampayan. May kabatuan, may kabanatuan. Police Director Leonino de la Cruz, Nadato ba? 70 milyon piso may gitang at pulimpat ng Anducan kasama ang Handuga naman eh. Handuga. Ipinursa nito ang pera kasama ang kanya tank na sa water center. Pinagahanap na rin ngayon ang CIDG Bapaw. Nako, naputo na. Ito ang Radyo 5 News. Samantala, Department of Health, pinagpapaliwanag ng Kamara kaugnay sa isang HIV positive na ginawang blood donor. Ang detalye mula kay Leia Ulagan. Nagkakain isang resolusyon si LTGMA Representative RLP upang pagpaliwanagin ang Department of Health sa sistema ng pagtanggap ng mga blood donors. Ito matapos na aminin ng DOH na 124 sa mga blood donors ang kumpirmadong may HIV. Ayon kay T, pagkapat tiniyak ng DOH na ligtas sa mga dugo na ibinibigay ng blood bank ay mahalagang malaman ito ng publiko upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Sinabi pa rito na nakakaalala rin na may mga nakakalusot na HIV positive sa mga donors sa blood bank. Uubligahin din ng DOH
sa pagsasagawa ng ating information campaign hinggil sa pag-iwas sa AIDS. Ito ang Radyo 5 News, Daily Ilaga, 92.3 News FM. At education, ginit ng Malacanang na priority pa rin ng pamahalaan. Ang Dapat lang, mula ako. kay Ray Ferrer. Importante sa akin yung edukasyon. Nangingilan pa rin ang Walang trabaho eh. Hindi bumaba. Salamat, marami, Walang trabaho. Sa susunod na taon, ayon kay Communication Secretary Ricky Carandal, ang budget para sa mga agencies para sa 2011 ay tumaas ng 11.3% matupad ng 20.47 bilyong piso. Dati, hindi na nila sa education, nagdagdag pa sila sa course pare, no? At saka yung edukasyon, basic na lang. Yung nakapag-aral, natututo yan ng mabuting pamumuhay. Alam mo yung mga bata sa kalsada, yung mga naglilimos, hindi naman nakapag-aral yan kaya tignan mo natututunan nila yung galing kalye, tukan, patayan, yung mura, rugby. Kasi hindi nakapag-aral eh. Walang sumasalba sa kanila eh. Hindi naman ako napag-kongresista. Wala silang alam na masama eh. Alam mo yun? Alam nila, Ang kondisyon, ganito lang eh. Hindi naman masama ito eh. ang congressional o congressional insertion na nagkakalaga ng 2.3 bilyong piso. Ilinaw pa ng pamahalaan na prioridad nito ang edukasyon sa bansa. Ito ang Radyo 5 News. Pero kung nakapag-aral man lang yan, kasi high school man lang natapos. Tapos si si Maylin? Kasi ganun yun? Pag halimbawa yung mga values na lang, sabihin natin yung kurso, inaaral naman yun eh. Pero dahil nakapag-aral siya ng elementarya at saka high school, yung values na instill sa kanya, alam mo pag halimbawa na may nababanggit lang, pag kumirit yun, may laman eh, may tuto, hindi lang yung basta hindi na pag-isipan, matalino siya. Kaya nga nagtatrabaho yun eh. Kasi kaya nga namamasukan yun kasi gusto lang makapag-aral. Oo. Rhea, ito mga magkakabarkada ng araw. Hindi. Ano ko na? Hindi na kaya nasa natin mo sa para lang kapatid. Anak sa kasi legit mo siya. Sabi nga lang eh, gawin ay gawin wili-wili. Kasambahay. Siya. Tapos na siya ng high school. Kaya lang siya, makapag-aaral. Sabi isa silang magkapatid eh. Kaya makapag-aaral yun. Tulungan siya makapag-aaral. Alam mo, maski ng mga high school lang, pwede na. Diba kasi, iba nga dito eh. Sabi kasi dito, napaka competitive ng ng employment na kailangan magaling ka din sa isa para makuha ka. Diba? Kasi pagpipilian ka eh. So, dapat magaling ka din sa isa. Sa Amerika naman, sobrang dami ng yung sobrang dami. May trabaho naman doon. Huwag ka lang mamili. Saka, tadaan mo lang kasi high school graduate ka lang naman eh. Kadalasan naman ng mga bata doon. Dating ng 18, malabas na ng bahay. Independent na. Independent na. Hiwalay na ng bahay. Which meaning, kung mayaman yung pamilya, pwede pa siyang pag-college. Kung hindi naman, aalis na yung bata, mag-aaral na. Mag-working student na yon. Tapos, magtatrabaho na yon. High school graduate pa lang. O either hindi na muna siya mag-aaral, magtatrabaho na lang muna siya. Or kung ano man, para lutang pa rin yun. Lutang ang plano nun. Ganun eh. Dito, hindi. Kailangan mo magkatapos lang. Yung iba, hindi na nakakapagtuloy ng college. Dito, hindi. Kailangan mo pumapos ng college kasi wala kang marating kung hindi mo tinapos yung college mo. Sabi sa yung lifestyle, iba eh, no? Lifestyle. Oo. Talagang,
Sa atin kasi, ewan ko siguro okay na rin. Kasi inisip natin yung ugali, yung progress ng karir. Kumbaga para bang tanda mo na, tapos server ka pa rin sa ganito, para bang wala pa rin ako nagagawa. O kaya wala pa rin ako nararating na abot. Iniisip din yung pagtaas. Dito sa Amerika, basta may trabaho ka, okay na yun. Dire-diretso Oo, na lang. okay lang yun. Basta sipag lang. At saka pag sinerte, maaaring makapagtayo ka ng negosyo. Pero wala. Kung paano natin isipin yung hirap ng buhay dito, gano'n din sa kanong hirap din ng buhay dito. Wala lang, yung opportunity na yung trabaho, yung mag-gastos ka, at mo ulit kagad, makukuha mo. Dito hindi na, pag nag-gastos mo, ang hirap mo ng, kitain ulit eh. Oo, doon sana, Mababawi nila. bumabawi mo agad. Huwag na lang sila. Mag-double job lang sila. Oo, parang gano'n. Either mag-double job sila or huwag sila masyadong gumastos. Pero Oo. tipid na tipid na yung gastos nila dun. So, kailangan na talaga nila double job. Eh, ganun yan. Diba si Mamay pa rin? Ako trabaho ni Mamay pa rin, sa siya, fast food store siya. Server. Doon siya yata sa kitchen. O kaya doon siya sa may take-out, drive-thru counter. Basta, doon siya sa hindi McDo. KFC. Hindi KFC something. Tandaan niyan yun, Sa tandaan niyan yun. Galing siya ng casino, change. Wala Wala na, doon na siya sa, si Clifford, ano ba pinasukan nung, yan, nag-elevator boy yun, nag-hotel yun, tapos ngayon parang sa waiter yata siya or server sa restaurant. Sa kitchen din yata siya kasi meron umuwi daw siya na naka-apron pa eh. So, isipin mo yun doon, kung ano yung trabaho mo dati, mauwi ka sa ibang trabaho kapag, hindi na masabi, hindi naman sila pwede mabili. Oo, mo di ba kung talagang white collar job ka talaga? Oo. Di ba? Trabaho lang sila para ibayad doon sa renta nila. So, dito naman sila, wala naman. Tadhana. Sana. Kaya swerte pa rin tayo. Destiny mo, no ka lang. Oo. Minsan, swerte pa rin tayo. Maski magulo dito sa Pilipinas. Meron ka lang konting na, medyo matipid ka lang. Maintain mo lang itipid mo. Magiging masaya ka pa rin maski tayo. Sila doon, ang saya nila. Pilit eh. Oo, talagang trabaho eh. Pilit. Pero din meron talagang katulad yung yung set. Doon na lang nakasakit. Hindi, meron na talaga na settle na tagal na rin. Oo. Meron pa isa siyang kapatid na QA. Trabaho rin dyan sa Amerika. Hindi nagustuhan ng style. Nakalin ng Amerika? Oo, parang ng Amerika. Balik siya dito sa Pilipinas. Abot-abot lang din siya. Talagang Hindi rin nagustuhan ng mga Oo, talagang kapatid na nandun. Pero mga ilang barituin ni Sir nandun. Pero may isa, yung babae. Siyempre, na-petition na rin, nandun na rin. Bali, 4 sila dun eh. Pero isang babae naman, yun din. Ganda rin trabaho dun. Umuwi rin dito. Pag uwi rito, hindi na bumalik. Nag-asawa na. Uwi ng Bicol, hindi na bumalik. Nag-aasita kapatid. Ayaw din yata eh. Meron pang buhay doon. Ako, hindi ko na, yung ilang buwan ako sa Amerika, isa lang. O, isang buwan, hindi, ilang mga doon linggo. Ay, ako. Pati sarap yan lang talaga. Tumagal akong 3 buwan sa Thailand. Doon ko nagustuhan yung buhay. Kulang, ano ba yan? Hindi ka naman sabihin. Pagkira naman. Ayos. Dito. Putang inang yun, bigla na lang gumanon sa camera yung motor. Ano ba yun? Naman alam niya kasi may house eh. Kaya kasumat na siya eh. Yung nandun ka na sa, di ba? Pag babawi, magkakamantada ka eh. Manong talaga
Ngayon, di, 3 buwan ako dun sa Thailand. Nagusto ko yung buhay kasi asyano yung buhay. Oo, para Paglabas mo ng lifestyle bahay, para sa atin din. oo, paglabas mo ng bahay, paglabas mo ng bahay mo or apartment mo, dyan sa kanton lang na yan, nandyan yung grocery na mas mura pa sa palengke. Tapos, malinis, maayos, may kausukan doon, pero malapit-lapit. Malinis nga ba? Malinis, malapit-lapit yung buhay mo sa Pilipinas doon. Kasi asyano yan. Amerika, hindi. Putsa, kailangan mong mag-kotse para bumili dito sa ganito. Oo. Putsa, mag-kotse para... Alam mong bumili eh. Tapos, Yung ang kaganda doon, makakapag-afford ka pag may trabaho ka, at least ilang buwan mo, di ba, pwede mong kitain na agad, makabili ka Oo. na sakyan. malaki naman kinikita, pero malaki rin yung babayaran mo. Oo, wala ano rin talaga. Yung Mura. expense mo, Sa food, makakatipid ka. Kasi mura food. Pero sa mga renta, sa bills mo, kuryente, tubig, tayo, patay. Tapos ikaw pa tong gusto mo na unti-unti kang, alam mo kumikita ka, nagkabit ka pa ng cable, patay. Isa, ano may $75 a month yun. Bawas mo pa yung sweldo mo. talaga, kukumpute mo talaga. Tapos, ganito ka pa. Ay, sus ko. Halimbawa, Las Vegas nga. Nagkakasino ka pa pagdating ng gabi. Ay, pagtayo ka yan. Pagkatapos mo ng trabaho mo. Maglalaro ka pa. Magkano matatalo sa'yo? 100 pag malas-malas. Ay, talo. Kaya maraming ano eh, maraming ito, kanina nag-uusap na kami ni Faye. Yung opisina nila, yung nila, yung mga, kaya gusto ko yung nagbabaong kayo eh. Gusto rin tatay yun. Kasi nakakatipid kayo. Yung sa ano, sa Unilab, meron naman silang pakain doon. Oo. Kaya nga gumagawa ng paraan para makalibre na yung ano, gumagawa din ng korporasyon para makalibre na kayo sa pagkain. Kuha naman yan, di ba? Pero kung hindi niya gusto yung pagkain, may iba dyan, lalabas, bibili. Parang plastic wood, ano lang yun. May iba dyan, lalabas, bibili. Dahil hindi gusto yung Pagkain. kung pag, sige, may pera ka naman. Pero binibigyan na nga kayo ng kumpanya ng pagkakataong makatipid. Oo. Mamaya ka na bumili ng pagkain. Pag may mga sa kumpanyang ganyan, iniisip rin nila yung, ano nyo eh, kapakanan eh. Oo naman. Katulad sa Piplay, ganyan din ano. Ano ba yun? Mura rin. Kasi siyempre, Tawid mo muna sa gutom yan. oo. Pag uwi mo na lang, doon ka kumain na masarap. Sayang ito mo. Dahil lang hindi mo gusto ulam eh. Oo, lalo na. Alis ka na. Kaya ka muna. Basta importante mabusog ka muna. Ganun yung value kaya mabuti ng kasundo kami sa ganun. Ever since nung college ko, hindi ako mahilig ano. Diba, yung college. Pagdating ng lunchtime, diba, kainan. Oo, kainan eh. Babae pa. Alam mo, mas may dala, swerte lang may dala akong sakyan. Sila wala eh. Kaya wala sila paglalagay ng baon. Nilalagay ko yung baon sa sakyan. Tapos pag break time na, ako, akala nga nila, snabero ko eh. Kasi hindi ako sumasama sa Hindi. Oo, kumakain. Oo, kakain ako doon sa kotse ko. Aircon pa ako. Kakain ako. Kasi makakatipid ako eh. Tangina yung mga pagkasama mo yung mga babaeng koloniyala. Ay, oo, $100 piso. Doon tayo ngayon ha. Sabi nga ano eh, isang kanin, isang barbecue eh. Oo. Tapos okay na. Tayo Solve mga na. babae, kung ano-ano pinag-order, o order ng ice cream, o order ng gato, o order... Kung siya, kung limbawa, ikaw gagastos ka ng 35, kasi 5 kanin, 5 pisong kanin, tapos 30 pesos ulam, solve ka na. O magiging 40 yun kapag extra rice pa, di ba? So, 30, 40. Di basta hindi ka lalagpas 50. Kung tayo naman babae, lalagpas ng 100. Bibili, kung gusto pa kumain doon sa Jollibee, gusto pa kumain doon din, ay, order tayo Sunday, order tayo French fry, order tayo soft drink. Wala akong pera nun. Kaya minsan tumatakas ako eh. Kita na. Ano ba yan? Araw-araw niyo bang gagawin to? Oo. Magkano ba Sa araw, binili? buti kong iban, ano na, sa isang linggo, baga nakatipid ka doon sa ano mo, pwede mo isang araw, bubuhos ka sa ano, di ba? Oo. Pero yung sabi mo araw-araw, ako, hirap nun. Tapos yung mga ano pa, iisipin mo na nga alam, magkano pa yung binibigay na baon ng mga tatay na Oo, araw, linggo-linggo. Kung, limbawa 500 kaya isang araw, okay. Kasama na yung pumasahe doon ha, kasi hindi naman yung lahat. Oo. 500 na. Puta, mas malaki pa yung baon nila kaysa
Minimum. Sa minimum Ng isang trabahador. Oo, tama. Swerte pa kayo. Sa trabaho, mag-aaral lang kayo. Ayaw nyo pa. Samantalang yung mga trabahador, nagbabanat ng buto buong araw. Tapos, Hindi, pati yung minimum nga, kakainin mo ng isang araw ng gano'n lang, di ba? Kasama lahat eh. medyo, nagkukulang tayo ng values. Alam mo, hindi na-address yung, hanggang ngayon. Masarap nga minsan maging professor eh. Siguro pag, malaking bagay na sa hindi ko matapos yung MBA ko. Pero pag halimbawa nag-professor ako na associate lang, nagturo sa mga bata ng values. Hindi na yung method, hindi na yung tinuro sa akin, kundi yung natutunan kong values na sinabi sa amin ng mga professor namin noon. Hindi na ipapasa ko sa kanila na, diba, may relo ka. Ikaw tong banidosong tao na mahilig bumili ng relo. O kung hindi ka naman mahilig mangolekta ng relo, okay lang, di ba? Ay, kung ikaw kolektor ka ng relo, okay yun. Kasi, mo yun talagang gagawin mo yun. Pero kung halimbawa, bibili ka ng relo kasi nagugustuhan mo lang yan. Paano yung relo mo? Maganda pa naman. Oo, maganda pa. Bili mo lang ito last year. Ang ganda-ganda rin naman. Paano na yan? Magiging frozen asset na yan. Lagay mo Oo, wala na. Ito, lagi mo na susuot yan eh. Di bago? Kung sinuot mo yan, ay naku, tingnan natin kung dalaw-dalaw mo pa yung lumang relo mo. Ang susunod na mangyari niyan, either ibigay mo na lang sa kaibigan mo o sa kapatid mo o kung sino man. Pero, sayang naman. Di ba? Kasi, siguro, kung hintayin mo masira ito, hindi mo pa alam dahil matibay ito. Kaya paano naman yan? So, do you really need to buy that watch? Nagagandahan ka. Nagagandahan ka, pero kailangan mo pambili. Minsan naman kasi kung gusto mo, okay kung gusto mo. Pero kailangan mo. Tanungin, susunod na tanong, kailangan mo ba ito talaga? Ano ba mas importante mo kailangan bilhin bago mo bilhin na? Yeah? Tulad yan, mga bata. May mga priority na dapat Yung tinuro sa amin yun ng professor namin may-ari ng price. Yung makikita mo mga taxi, sa likod may nalagay price. Medicine ba yun? Price. Price. Alam mo yan, di ba? PRYTE. Professor namin may-ari nun. Tsaka yung price gas, yung sa Cagayan de Oro yata sila Cagayan de Oro sila, yung price gas meron doon. Yung pag-aari nila yun. Yung sinabi sa amin, pag hindi mo kailangan gumastos, huwag kang gumastos. Hindi mo kailangan bumili, huwag kang bumili. Ipunin mo lang yun. Pag meron ka na gustong bilhin mo. Pero, make sure na kailangan mo. At meron ka pa. Kung hindi pa ubos yan, o kaya kung hindi pa sila yan, huwag ka nang bumili. Pagtsagaan mo yan. Yung lumang mong telepono, huwag ka nang mainggit sa iba. Dahil, ano lang yan eh. Itsura lang yan eh. Yung importante yung silbi sa'yo. Gamit niya. Parehas lang ng pictures na baga eh. Konti lang diferensya ng tawag ka, maka-text ka, yun lang. At saka yung pagdating ng panahon, tapos pag nagturo ko sa mga sasabihin ko yun, diretso, sa mga college student na lang. O diba, mag-ibig na lang. Magkano ba? Magkano ang ginagastos mo araw-araw? Magkano ang pamasahin? Yung magagagawan ko siya ng example lang na saan ka kumain kanina? Nung break time. Okay. Wala bang mag-isa ka lang ba kumakain o may kasama ka? Gano'n ka katagal kumain? Di ba kasi pag lalo ka nagtatagal doon sa area na yon, ay, boring eh. Nakwentuhan lang, bibili ka pa ulit ng french fries o kaya yung mojos. Bibili ka naman, magkano naman yun, kaya ticket na naman. Tapos, ay, kita mo, meron doon, may Milo shake. Kaya ganun din ba yun pag nagkaroon ng pagkakaroon. Hindi na totoo lang, ang balidos, ang kasos ng babae. Masipag naman sila, maaral, pero paano mo pagsabayin mo pa yun?
yung sipag ng aral nila yun, tapos kupit pa nila, talaga maalala, layo ng mararating na nila. Problema, karamihan ng babae, ganyan na ngayon. Although may mga matikip eh, may mga matino. Pero, Hindi na lahat. hindi lahat eh. Ang importante, mas marami pa rin halos lahat. Dahil mangilan-ngilan lang, yung talagang anak mayaman lang ang makagawa nun. Kaya mo sila dahil may kaya talaga sila. Pero kung ikaw, wala ka na nga, tapos gagayahin for mga hawa ka pa sa kanila, dahil barkada mo lang, ay, ikaw bahala. Carla nga eh. I hope hindi siya makasama sa mga... I hope ma-maintain niya yun. Kasi, pinapara lang siya, di ba? Ngayon, sana ma-maintain niya yung hindi... Although, sana meron din siyang, sarili niyang grupo na mga tipiders lang, tipid news lang. Pero sana huwag siya grupo doon sa mga mahilig kumain. Dahil, madadala. Ako nga eh. Sino ba to? Yung mga barkada ko? Oo. Ako yung uminom. Hindi gusto ko uminom. Pero tipid-tipid ako. And parang, pag naramdaman ko na yung lasing ko, yung tama ko, pangunan ako. Eh, pag naubos sa inuman, maubos yun eh. Marami kayo. O, patak-patak. Patak na naman eh. Dapat na naman. Oo. Okay na ako eh. Di ba? Tapos, parang, hindi ka naman sa nangunguripot. Pero, maglalabas pa naman ako isang daan. Hindi ko naman na kailangan malasing pa. Bibigay ko baga, pamingin ko lang eh, para inumin nila. Kaya minsan, iniiwasan ko yung mga yaya-yaya ng inumin. Kasi, ano nangyayari dito? Nagpupuyat tayo. Lalasing tayo. Siguro ko. Siguro kung may okasyon na talagang espesyal. Pero yung walang dahilan, iwasan ko. Kaya yung mga... Pati yun, mga araw-araw, may ano rin yun. Yung gastos. Tama. Hindi ako na masyado naglalabas. Siguro kasama ko lang si Ben. Pero pag yung barkada, pag makakaiwas ako ng mga lakad na alam kong gagastos. Lalayo. Boy, ano ba? Ulo mo, tataba ako pa nito eh. Gago talaga. Wala sa... Toy. Kuha na naman niya. Ang dami talaga makukuha mo. Di ba? Sabi ni Airpods pag nagbabiyahe kami. Nagtatawanan na lang kami alam bakit? Sa isang araw ng biyahe namin, ang dami naming nakikitang mali ng mga sistema. Yung mga common sense. Alam mo yun? Ang daming wala sa ayos. Tulad niyan. Hindi pa siya nag-iisip na baka tamaan ang ulo niya. Oo. Tapos yung manong mandar na ganun. Oo. Tapos yung halimbawa, tigil ka. Magbababa. Halimbawa, bababa ka. Hindi kita yung bababa sa gitna ng kasas. May limit ako sila. Oo, kasi makakabala ako. Motor na ako. Oo. At kami ni Airpods, ang dami namin na experience na pag denive ko yan, ang daming mali sa kasada. Ano mo kung magtawa-sakto, di ba? Buti na lang. Nakuntog siya, no? Hindi, actually, malapit na siya eh. Buti na lang, nakita ko kung halimbawa kasi hindi ako pa, hindi ko napansin yun. Na ganun kong konti. Kung hindi ko na ganun ng konti, hindi naman buo. Oo, pero sasampal ng konti yung kanta ko sa ano. Ay, paano? Ano yan? Sakto yan! Oo. Sakto yun! Ay, grabe ang traffic kahit saan yun. Nakakama talaga naman. Kaya kami, pag yun lalabas kami. Ha? Umaga pa lang, lalabas nila, wala nang natin. Oo. Parang yung magpapahapong naman. Ay, naman, hindi pwede. Dapat maaga pa lang talaga. Kasi hapon talaga. Oo, pagdating ng karami, dumadami na tayo, ikaw na, pauwi ka na. Oo nga. Saka lalo pa ngayon, Christmas Eve. Oo, na yun.
Pag hindi nga namin kailangan lumabas, hindi kami naman. Kung ano, ako, ang style ko, kung ano na yung bibili, yun lang. Yun lang, Iikot-ikot pa. Sa panahon ngayon, magtyaga muna tayo. Kasi mahirap. Gulo ngayon. Ito alam, 19 na yan. Bakit nga po ang taon-taon? Kaya, alam mo minsan, naisip ko manirahan sa Cebu. Kasi talaga medyo madaling buhay sa Cebu eh. Pero alam mo yun, para bang naisip mo kasi siyempre pag nakakabiyahe ka, nakikita mo yung katiwasayan sa ibang lugar. Mas pagbalik mo dito, hindi pa rin magbago, lalo pang lumalala. Ay, so, talaga umalis. Kung gusto mo talaga umalis, Di ba, hindi ka naman ganun ka, ano, gusto mo, normal na, ano na, lifestyle na, ano, ay, ito pa, yung mga Pinoy. Ito, aeroplano. Yung ginawa natin, seatbelt, di ba? Ito, nakadikit pa yung seatbelt sign. Aeroplano. Nalalapag ng aeroplano, klak, 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 klak. Di ba? Ang tigas ng ulo ng Pinoy. ay, oo, di ba? Hindi pa nga nakatatanggal eh. Please remain the seatbelt fastened until the seat like, ganyan. Parang tumigil na. Saan mo natatanggal? Klak, klak, klak na po ito. Hindi pa rin mapigil, no? Hindi pa nga ito may tigil. Kung may umaakit na ako kung ano na yung bag. Parang alam, nasa bus lang, no? Tigas na ulo. Gusto lumabas ka agad, eh. Oo. Sabi na umupo kayo. Ano, nababa na ako? Oo, baba ka na. Saan nga ba ito? National Bookstore? Oo. Sige, gusto na ako. Galing, ano? Bukan niya. Wala po. Wala. Kasi pwede rin, di ba Mel, parang pwede rin kasing, alam mo naman, syempre, mahirap pagka anak mo, kunyari ako babae ko, anak ko yung ibibigay sa tatay, di ba? Tapos may ibang mapapangasawa na pakasalpahin naman yung totoo, yung anak ko, di ba? Alam mo, ganun din ang mga fears ni Pepe. Remis, ah. Parang kapag pinagpaubaya ko kay Marco ito, at nagpipaway ko, na yung asawa niya ang magsiselos na diba? Kapag ganun sa fears na again, kapag pwede sa alam Yeah. Ako, nasa bilang judge. Pagka muna, net-late mo na tayo muna mag-ispa-ispa. Net-late ko, bibigay kayo sa isang net-late. Oo, net-late ka. Pag-gusto ka sila kayo, ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo? Gusto mo ka? Gusto mo kayo? Gusto mo ka? Pwede, kasi basta pagkaroon tayo ng kaso,
ibig kasi pang lahat ng partido at aaprubahan ng boto yan. Daming tao, oh. Okay. 35 minutes.